1:2. Help, Lord, for the godly are no more, the faithful have vanished from among men. Everyone lies to his neighbor, their flattering lips speak with deception. May the Lord cut off all flattering lips and every boastful tongue that says, "We will triumph with our tongues, we own our lips. Who is our master?" Because of the oppression of the weak and the groaning of the needy, I will now arise, says the Lord. I will protect them from those who malign them. And the words of the Lord are flawless, like silver refined in a furnace of clay, purified 7 times. O Lord, you will keep us safe and protect us from such people forever. The wicked freely strut about when what is vile is honored among men. Amen. Let us prepare our hearts and mind to listen the words of God by Reverend Kisung Park entitled God's Word Stands When People Fail. Good morning, everyone. Good morning. How are you? Hi. Did you miss me? Yes. Yes, I missed too. Yes. Are you ready? Yes. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. And today I want to share about the Psalm chapter 12. The title is God's Word Stands When People Fail. Have you ever felt like you can't trust anyone else anymore? Maybe people promised something to you, but broken their promise. Maybe your friends said they would be with you, but they disappeared when you needed them most. Sometimes it feels like honest is gone from the world. That is actually how David felt when he wrote this Psalm chapter 12. He looked around and saw lies, empty walls, and selfish people around David. He felt surrounded by untrustworthy voices. But instead of losing hope, and David turned to God and discovered one thing that never changes: the Word of God. The Word of God. Today we look at Psalm chapter 12 and learn 3 things. The first, people may fail us, but our God never fails. Amen? Yes. David begins with a cry. David said, "Help, Lord, for the godly are no more, and faithful never vanish from among men." Can you hear his frustration? He feels like the good people are disappearing. He sees lies everywhere. And people speak with a flirting lips and a double heart. That means they say one thing but mean another. They speak kindly, but inside they are selfish. Doesn't this sound like our world today? Fake news spread very fast. On social media, people show a perfect life, but inside they may be broken. But here is the good news. Our God does not disappear when people fail. When you need, God will. Amen?
And David could not trust people. He cried out, "Help, Lord! Help, Lord!" And God was there. God with David. And God with you and me. When you feel lonely and disappointed by people, just remember that our God is faithful when everyone else is not. People may forget you, but our God never forgets you. And second, people's world may be empty, but our God's world is very full. David continued and said that people's lips are proud and disciplined and flattering. Words can hurt our heart. Did you experience that? Yes. Words can destroy relationships. Words, it can destroy the friendship. Words can ruin lives. Maybe you have experienced hurtful words, gossip, burning, and lies. But then David looked at God's word and finds very comfort. And verse 6 says, we read together, 2, 3. The words of the Lord are pure, like silver refined in a furnace on the ground. Purified 7 times. How many times? 7 times. And more, 7 times. What a contrast. Human words are mixed with our lies, proud, and selfishness. But our God's word is very pure, perfect, true. It's like a silver that has been refined again and again until no impurity is left. That's why we can trust. We can trust the Bible. We can trust to our God. It's not just another human book. This is the living Word of God to us. When people's words confuse us, God's word gives us clarity. When people promise faith, but our God's promise stands forever. For young people, this is so important. You hear many voices every day. Your teachers, your friends influence and celebrate, and YouTube and TikTok, so many advertisements. Everyone is speaking, but not everyone is speaking truth. Sometimes they got too mind, too heart. If you only listen to those voices, you will be every time be confused. But when you listen to God's word, you will find direction where we go, and strength and truth that never changes in your life. Amen? And last, our God protects His people in every generation. David ends with a prayer of confidence. And he said, "You, O Lord, will keep them. You will preserve him from this generation forever." Forever. David believes that God will protect His people. Even when the world is full of lies, evil people may seem strong, but they will not win in the world. Our God is our protector.
for us today. This means that no matter how dark the world becomes, but our God is still in control. He is still protecting His people. He is still faithful to every generation. Maybe you sometimes feel afraid about your future. Yes, I know. What will happen with your studies, your career, and your relationship or the world? But Psalm chapter 12 reminds us that God will keep us safe in His hands. He is the same yesterday and today and forever. Amen? So, what does Psalm chapter 12 teach us today? Run to God. Run to me? No. Run to God. When people fail you, don't put all your hope in people. People will disappoint, but our God will never disappoint. Cry out to Him as David did, and trust God's word above all other voices. Social media trends will change so very fast, changing. People's opinions will change, but our God's word never change. Please read it and believe it and hold into it. And remember that God protects His people. You may feel surrounded by lies, but God's trust and protection are stronger than them. Live with our confidence and faith. And David began Psalm chapter 12 feeling lonely and surrounded by lies. But he ended with hope, trusting God's word and God's protection. We live in a noisy world full of voices. But in the middle of that noise, we can hear the clear and pure and strong voice of God through His word. And the word reminds us God is faithful. And God's word is true. And God will protect His people. Amen? So, let us stand not on the shaky ground of the people's words, but on the solid foundation of our God's promise. Then God will lead and God will protect all the time in our life. Amen? Let us pray. Heavenly Father, thank you for reminding us through Psalm chapter 12 that even when the world is full of lies, but your word is pure and true. Thank you for that when people fail us, you never fail. Help us, Lord, to trust in your word more than the voices around us, and protect us from the lies of this generation. Fill us with your courage and faith to stand strong in your truth. Bless all our members here, that they may live with a confidence in you. In Jesus' name we pray. Amen. As we part for the inspiring message, for our testimony for this day by Mr. Eddie Ram. Yung patutuo ay mag-umpisa ko sa elementary hanggang
high school. Totoo pong malungkot ang aking eksperyensya sa karanasan sa elementary at sa high school sapagkat hindi pa ako nakasama doon sa paraan ng graduation ng elementary at saka high school. So napakalungkot po talaga. Hindi ako nakasama doon sa graduation sa elementary at saka sa high school. Sa kadalianan po na marami po mga iba't ibang dahilan bakit ako hindi nakasama. Halimbawa ko lang po, unang-una yung kahirapan ng buhay namin dahil nasa bundok nga po kami. Ano na yun? Makalipas po ng ilang buwan, naging masaya po ako bilang isang nakuha po ako sa isang trabaho bilang isang sundalo. Nung nakatapos ako ng high school, ilang buwan kalipas, naging masaya uli ako. Tama-tama, naging masaya po ako dahil nakapag-work ako ng bilang isang sundalo. Sa loob ng nakapag-servisyo pa ako sa gobyerno ng 3 taon hanggang 4 na taon. Ako nag-servisyo sa isang sundalo sa gobyerno. Nung nagkaroon ng problema ang ating bansa, nabutan ako nung pagsiklab ng ating Pilipinas, yung mag-aaway na yung mga sa gobyerno, yung presidente at saka yung mga kabilang parte, yung rebelde. Napabilang pa ako sa isang rebeldeng sundalo. So di nagtagal po, naalis mo ako sa pagkasundalo. Dahil nakasama po ako doon sa isang mga rebelde ng sundalo na lumaban sa gobyerno. Noong kapanahonan ni Marcos at saka ni Cory Aquino. Natatandaan mo po yun ninyo. Yun po ang aking malungkot ulit na karanasan sa buhay. Muli inayos ko ang aking mga requirements nung natanggal ako sa pagkasundalo. Nung ayos ko po ang aking mga requirements, lumuwas pa ako ng Maynila. At muli makipagsapalaran, maghanap ng trabaho sa Maynila. Ngayon po napakadali po ako nakakuha ng trabaho. Lubos po ako salamat sa Panginoon. Dahil hindi ako nahirapan na kapaghanap uli ng isang trabaho. Natanggap ako sa isang security agency bilang isang security guard sa Maynila. Ngayon po, nung ako ay tatanggap sa isang agency, sari-saring destino po ang pinadalang sa akin. Sabi sa akin ng agency, ikaw ay ka muna, reliever ka muna sa loob ng isang buwan bago ka makakuha ng stay mo. Makalipas ng isang buwan, ay natawag ako muli. Na-destino pa ako sa Divisoria. Doon na po ako nagtagal sa Divisoria. Halos ilang taon na po ako doon sa Divisoria. Masaya po ako at pasalamat ako sa Panginoon na talagang hindi ako pinababayaan. Panginoon, talagang ginagabayan niya ako kahit anong mangyari. Nagagabay palagi ang Panginoon sa akin. Pagkalipas ng isang taon, ang aking destino sa Divisoria ay nakilala ko po ang aking mapapangasawa. Mapapangasawa na talaga Dagupan City. Isang taon na po ako na duty doon sa Divisoria sa Manila. Isa po ang trabaho namin, kami po nagbabantay ng buong building. So palagi po siya nakikita ay nakilala ko siya sa Divisoria po.
siya na talaga ang makakasama mo tamang buhay. Ngayon, nagkaroon na naman ng malungkot na karanasan ko. Bakit naman na malungkot talaga ang karanasan? Dahil nagpaalam yung aking kasintahan na uuwi ng Dagupan City. Ay hindi ko alam ang Dagupan City kasi hindi naman talaga taga rito. Taga rito, kahit pa ako Bicolano po ako. So nalungkot ako kasi may iwanan ako ng girlfriend ko. Nagpaalam siya sa akin, pupunta na ng probinsya dahil pinatatawag ang kanyang mga magulang sa probinsya dito sa Dagupan City. Dahil nung natatandaan niyo po, yung July 16, 1990, kung natatandaan niyo po, yung nakaraan ng napakalakas ng lindol dito sa Pangasinan. Ngayon, pagkalipas ng ilang araw, nagpaalam din sa akin yung aking girlfriend na uuwi ng Pangasinan. Uuwi siya ng Pangasinan. So, iyakin ko sa terminal. So, yun natin ito po sa terminal ng 5-star sa Manila. Pagdating namin ng 5-star, pinasakay ko na po siya sa 5-star. Habang hindi umalis po, yung bus, bumaba na rin ako. Nakatingin lang ako kung umalis yung bus, saka na rin ako alis. Eh ngayon ang pag-isip-isip ko, duty naman ako ngayon. Bukas pangalawa pa ako duty. Ano kaya kung sumama na lang ako sa kanya para malaman ko yung Dagupan City, para ma-experience ko na yung Dagupan City. Ngayon, ligid sa kanyang kaalaman, gumawa na yung bus, sumapit ako sa likod ng bus. Sumakay ako sa likod ng 5-star. So hindi niya alam na kasama niya pala ako. Eh, hindi ako naman ako. Kasama na ako siguro. Dali lang yan Dagupan City. Sabi ko. Eh, pagdating ng Lao, time na yun, siyempre mag-merienda na, ganyan, bababa sa bus. Siya, takot pala siya bumaba sa bus. So inakot ko siya, bakit hindi bumaba ng bus? Kaya nasa bumaba na ako. Bakit ko? Sa puwan. Kasi ngayon, bakit ka hindi bumaba kanina? Sasama na lang muna ako sa iyo kasi hiyot ko naman, sabi ko. So walang kahangahan na, basta yung suit ko lang na damit, yun lang. At least may konting pera naman ako. So sige, pagdating namin dito sa Dagupan City, pagdating doon sa Malaysiao, sa may Jollibee, tibag-tibag na pala yung kalsada hanggang dito sa Baywang yung tubig. Hindi natakot ako kung paano kaya dito babalik. Pagdating doon sa gitna, sa may downtown, parang gusto ko na magpaalam na bumalik. Kasi ang lalim na tubig. Hanggang nakarating kami dito, tubig pa rin. So nagtaka yung mga magulang niya. Bakit kaya? May kasama ng lalaki si Rosalie. Sino kaya yan? Hindi simple yung mga magulang sinubog kami ron. Eh ako naman, hindi yung naman talaga ako yung mahihain ako. Sasabihin ko yung katotohanan para naman sa hindi naman siya masyadong naman. So nagpapatubagan sa mga magulang niya, kasintahan po ako na meron sa lit. Okay. Pagkalipas ng isang araw, ako na umuwi na naman. Sabi naman ng kuwan na mga 3 araw na kami, 2 araw, bago bumalik ng Manila, mag-work na ulit kami. Kasi nag-work din siya, nag-work din sabi niya, ng mga magulang niya, kailangan namin na madala mo yung mga magulang mo dito sa Pangasinan. Para, alam ko na, para mamanihigan siguro. Parang ganon. Binabitan ko sa kaming dalawa. Sabi ko, parang hindi pa ako handa na asawa na tayo. Magtatrabaho na tayo ako. O di, medyo talaga ako, adi ako rin ako ng Manila. Kalipas ng 3 buwan, yun na ako, Manila kami. Yun na po, natanda ko yung pag-uusap doon sa kasalan. Sabi nung kanilang yung magulang, hindi kayo makakasal kung hindi ka muna magpabinyag sa
UMC. Kasi po talaga Catholic po talaga ako. From elementary, high school, hanggang ang binata talagang Catholic ako. Yun ang pinakasal ko talaga. Yun. So, nung magkakasal na ako, sabi ng mga magulang, pag-usapan na yung kasal, kung kailan ang kasal, pero hindi ka pwede yung kasal kung hindi ka mapinyagan na UMC. Eh, siyempre, mga po yung girlfriend, hindi ako ng dalawang isip na mag-isisyon na, okay, sige, papakasal ko at least. Nakita ko naman po, maparehas din naman po yung paniniwala, yung natin sa kanya. Ayan po, nung time na yun, nung ako sa Manila, pinangarap ko talaga mag-aral. Kahit na malapit na nagkakasal, gusto ko pong mag-aral, nag-enroll ako sa Quiapo, PCCR sa Quiapo, para tapusin ko yung pag-aaral ko na kahit na sigit yun matapos ko. Kasi nabalita ko na kung gawin sa Pangasinan, gusto nila akong tulungan na makabalik sa servisyo. So, siyempre ko lang yung aral ko, kaya kailangan matapos ko ako ng 2 taon para makabalik ako sa servisyo. Sabi nila, hindi ka na mag-training. Kasi, ano ka na, galing ka na sa training. Tapusin mo lang itong 2 taon pag-aaral sa kolehiyo para makabalik ko ulit. Sa mga ganong alok po sa akin, hindi ko po yun, hindi na po ako na gano'n kasi nag-sibilya na po ako. Ayaw ko na po bumalik sa servisyo sa gobyerno. Kasi nakita ko na po na mali yung mga ginagawa. Parehas kayo sundan, mag-aakay kayo. So kaya nung natapos na po yung gano'n, nakalimutan ko na yung pangarap na yun, hindi ko na yun. Parang sinantabi ko na yung pangarap ko ngayon na mag-aral ako. Sinantabi ko na po yun. Nag-focus lang po ako doon dahil mag-asawa na po kami, nakasal na po kami. So nagkaroon po na kami ng mga sasing. Nag-focus na lang po ako doon sa mga bata. Sinala lang po ako nakatutok para sila magpag-aral. Para yung pangarap ko, at least makita ko na lang sa kanila yung aking pinapangarap sa buhay ko na makatapos ng pag-aaral, makatulong sa mga anak. Nagtuloy-tuloy na lang po ako ng security guard. Ang dali ko po pumasok sa security guard kasi galing sa Manila, pagdating dito, maghapon lang po, natanggap na po ako. Nag-aaral po ako, ay wala pa ako nag-aaral ng mga bata. Maliliit pa, nung ako nag-duty sa Luzon Colleges. Doon pa ako nag-duty sa Luzon Colleges noon. Ang aming anak ay maliliit pa. 2 na maliliit pa. Sabi ko sa misis ko, misis, ano kaya kung mag-aaral ka? Kasi nung pinag ako ng school, na kalahati lang tuition fee sa education. Kunin mo yung part mo, mag-aaral ka, kung muna, habang wala pa tayong pinag-aaral, kasi empleyado naman ako sa LC, binibigyan ako ng kalahati lang ng bayad para mag-aaral ka. Ikaw na lang muna ka, kukunin niyo yung part mo sa CPI para mag-aaral ka. Dahil yan, isip ko na lang po, nalungkot na naman po ako ulit. Kasi hindi siya nakapag-aral. Dahil hindi niya makuha yung revision card niya. Sabi ko, bayaran mo na lang yung ano doon sa school para kalkalin yung card mo para makapag-aral ka na. Kasi sayang naman yung offer sa akin ng school lahat. Nakalahati lang ang babayaran natin. Matagal pong mag-aaral dito mga anak natin. Ako, matagal pa ito. Sabi ko, maliliit pa sila. Sabi ko. So malungkot, parang sayang, sabi ko, yung pangarap ko, hindi ko talaga makikita. Talaga sana ko siguro makikita ang pangarap ko na yan. Dinagdagan po, di nangyari po yung pag-aaral ng misis ko.
Nagpaalam ko sa kanya, uwi ako ng probinsya, dahil akong panganay sa lahat ng mga kapatid. Kung pinalam ko sa misis ko, nakunin ko yung isang kapatid ko. Kahit paano ka, kung makatulong ako sa mga magulang ko, sa kapatid ko. So, sometime ko ito, madala ko yung kapatid ko rito. Inenroll ko dito sa elementary grade 1. Kung sino nakakakilala, may turuwari, ito may kapatid ko po. Pinakala ko ng elementary nito. At saka nung high school, nag-aaral siya sa UL, hanggang college. So alas mo sa kayo pangalay ko at saka yung kapatid ko na nag-aaral sa UL. Parehas magkasunod lang sana gagraduate yung kapatid ko at saka yung anak kong panganay. Ngayon, yung kapatid ko po, gagraduate na po siya kasi ano na siya, yung last semester na lang po siya. Ano na siya, nagpa-practice na po siya sa police. Mag-police din siya. Police intern na siya sa Dagupan. Ngayon po, yung anak ko naman na panganay, is second year college na rin po. Di alos magkasunod po sila. Malungkot ang karanasan ko ng mga uli. Yan parang bumalik doon sa naging karanasan ko nung ako'y bata hanggang nakatapos ako ng high school. Parang bumalik ako. Bakit? Yung misis ko gusto pinag-aaral ko sana, hindi nangyari. Yung kapatid ko, pinag-aaral ko, pag-graduate na, hindi na nangyari. Yung anak ko, 6 na taon na sa kolehiyo, hindi ko mag-graduate. Ano ba naman ito? Ano kaya? Sabi ko. Ngayon, kasi nasa Methodist na ako, minsan tinatanong mo sa mga pastor na kaibigan ko, ang sabi nila sa akin, naalala ko po si Pastor Ison. Sabi niya sa akin, mag-focus ka lang, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ano ka lang, steady ka lang dyan sa ano. Itawag mo lang sa Panginoon yung problema na yan. Babangon at babangon ka. So ngayon, nag-focus na po ako doon. Dito ko po nakita sa yung MC, yung tamang pamamaraan kung paano talaga ang pananampalataya sa Panginoon. At dito rin ako natuto na magbasa ng Bible. Kasi nung nasa Katoliko po ako, hindi naman po ako nagbabasa ng Bible. Ang natutunan ko lang po, mag-sign up na po. Amen, okay na. Yun lang. Bawat mayroong basta na-sign up na po sila. Hindi ako nagbasa ng Bible. Natuto ako magbasa ng Bible nung nasa iyo yung sila ako. Bagamat, hindi ako masyadong nakakabasa ng English. Eh, medyo na ngayon, medyo high-tech na ngayon. Pag inano mo sa cellphone, ano mo na kung ibig sabihin ito. Kaya ginagawa ko minsan, kung hindi ko maintindihan yung English, sa Bible, pupunin yung cellphone ko. Itingnan ko na kaya sinasabi dito. So ngayon yung sila ko, masaya na ako. Dahil yung sinabi sa akin ng pastor, ewan ko po kung saan siya Kristino na yun, si Pastor Siso, at si Pastor Barte. Sabi niya sa akin, mag-focus ka lang dyan. Maabot kasi hindi pa naabot yan sa kanya. Patuloy mo lang panalangin sa Diyos at darating. Ngayon po, ginawa ko po yung sabi sa akin ng mga pastor. Magdasal lang ako. At huwag ka magakura, sabi ng mga pastor, huwag ka magakura na makamit mo yung hinihingi mo sa Panginoon. Ngayon po, napiyayaan pa po na kami ng misis ko ng bali 8 anak ang binigay sa akin ng Panginoon. 7 ang nabuhay kasi noon nang ginawa yung pang-5 babae.
Ngayon, bali, 6 na babae, nag-iisang lalaki ang anak ko. Sa ngayon, tinatamasa ko na po yung sinabi ng mga pastor sa akin. Unti-unti na po, nakikita ko, nararamdaman ko yung sinabi ng mga pastor sa akin na mag-focus ka lang dito. Hindi man nag-graduate yung misis ko, yung kapatid ko, yung anak ko panganay. Ngayon po, isa-isa na po sila mag-graduate. Isa-isa na po sila pumapasa sa mga kursong ginawa. Kaya, focus lang sa Panginoon. Totoo po yan. Dito ko po nakita, dito pa ako natuto na magbasa ng Bible sa UMC. Nasa UMC na ako. Natuto na po ako magbasa ng Bible. Dati talaga hindi ako nakabasa ng Bible. Hindi ko alam kung anong nilalaman ng Bible. Basta magsalot ako sa po. Pag umay, salot ako sa karaw, salot ako. Eh ngayon, kailangan ko lang usap ka ng practice ka nila. Face-to-face kay Jesus. Makakamit mo yung nakakantay na sa kanya. Bibigay mo. Sa ngayon po, lubos ang aking pasasalamat, tayo po tinatamasa na nararamdaman ko na po na yung mga blessing na pinagkakaloob niya sa akin, hindi na po. Hindi na po ako pigilan. Diba? Kaya, maraming salamat po, brother and sister. To God will be the glory. Thank you po.